Sa isang masikip na eskinita ng Quezon City, matatagpuan ang maliit na apartment kung saan nakatira si Lito kasama ang kanyang pamilya. Bilang personal na driver ng isang doktor, araw-araw siyang gumigising bago pa man sumikat ang araw, tiyaking handa na ang lahat para sa kanyang amo. Kahit nakulang ang tulog at pagod sa pagmamaneho, madalas na masaya si Lito tuwing uuwi sa kanyang munting tahanan, kung saan naghihintay ang kanyang asawang si Emmy at ang kanilang dalawang anak na sina Benny at Denden. Sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan, pinipilit ni Lito na panatilihing positibo ang kapaligiran sa kanilang tahanan. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan ng simpleng kanin at gulay, binuksan ni Lito ang isang mahalagang usapan. Alam nyo, mahalaga na magtulungan tayo sa lahat ng oras, panimula ni Lito habang dahan-daang kumakain. Hindi man kalakihan ang kinikita ko, ngunit kung mag-iipon tayo at magtutulungan, makakaraos din tayo. Tumango si Emmy, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Oo Lito, pero minsan, hindi ko maiwasang mag-alala sa kinabukasan ng mga bata. Gusto kong makapagtapos sila ng pag-aaral. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Emmy. Huwag kang mag-alala, ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Lahat ng sakripisyo ko, para sa mas magandang bukas nila Benny at Denden. Nakikinig lang ang mga bata, ngunit ramdam nila ang bigat ng usapan. Si Benny, na 12 taong gulang, ay biglang nagsalita, Pa, Ma, mag-aaral po ako ng mabuti. Pangako po, tutulong ako sa inyo balang araw. Ngumiti si Denden at sumang-ayon, ako rin pa. Gusto kong maging guro para makatulong sa mga bata na katulad ko. Napangiti si Lito at Emmy sa determinasyon ng kanilang mga anak. Nagbigay ito ng kaunting ginhawa sa kanilang mga puso. Pagkatapos kumain, nagugas ng pinggan si Emmy at tinulungan naman siya ni Denden. Samantala, si Benny ay lumapit kay Lito na nakaupo sa maliit nilang sala. Pa, bakit po ba ang hirap ng buhay? Tanong ni Benny, na tila naguguluhan. Umupo si Lito, at seryosong sumagot, Benny, ang buhay ay parang pagmamaneho. May mga kalsadang bato-bato at lubak-lubak, pero mayroon ding mga daang maluwang at maayos. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko sa pagmamaneho kahit mahirap. Tuloy lang tayo, dahil alam natin may patutunguhan tayong maganda. Nakikinig si Benny, pilit inuunawa ang sinabi ng ama. Kaya kailangan lang po nating magtiyaga. Oo anak, magtiyaga at manalig. Darating din ang panahon, makikita mo, gaganda rin ang takbo ng ating buhay, sagot ni Lito, puno ng pag-asa. Sa kabilang sulok ng bahay, narinig ni Emmy ang usapan. Napabuntong hininga siya, sabay dasal sa kanyang sarili na sana nga ay dumating ang araw na iyon. Sa gabing iyon, bago matulog, sama-samang nagdasal ang pamilya, humihiling ng lakas at pagkakataon upang malampasan ang kahirapan. Nakatulog sila na may pangarap at pag-asa sa kanilang munting tahanan, nagbibigay sa kanila ng lakas na harapin ang panibagong araw. Isang umaga, ang karaniwang katahimikan ng bahay ni Dr. Reyes ay biglang nabasag nang mapansin niyang nawawala ang kanyang mahalagang Rolex na relo. Agad niyang tinipon ang lahat ng kanyang mga empleyado, kabilang si Lito, sa maluwang na sala ng kanyang tahanan. Nawawala ang Rolex ko, malamig na bungad ni Dr. Reyes, ang kanyang mga matay seryoso na tumitingin sa bawat isa sa kanila. Ito'y hindi basta-bastang nawala. Nais kong malaman kung sino ang may kinalaman dito. Nagsimulang magbulungan ang ibang kasambahay, ngunit si Lito, na natiling tahimik, ang kanyang puso'y mabilis na kumakabog sa kaba at pag-aalala. Lito, tawag ni Dr. Reyes, ang tono'y mayroong pagdududa. Ikaw ang madalas na nasa bahay kapag wala ako. Mayroon ka bang alam tungkol dito? Sir, wala po akong kinalaman sa nawawala niyong relo, mariing sagot ni Lito. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi dahil sa takot na siya'y nagkasala, kundi dahil sa takot na baka siya'y mapagbintangan. Hindi kumbinsido si Dr. Reyes. Lito, alam mo na kailangan kong imbestigahan ito. Hanggat hindi pa natatagpuan ang relo, ituturing kitang pangunahing sospek. Nanlumo si Lito sa narinig. Dok, matagal na po akong naglilingkod sa inyo, at kailanman ay hindi ko kayo ninakawan. Maari ninyo pong suriin ang aking mga gamit at bahay, wala po akong itinatago. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, nagpasya si Dr. Reyes na tanggalin si Lito sa trabaho para sa tinatawag niyang pag-iingat. Umalis si Lito sa bahay ng doktor na may bigat sa kanyang dibdib, hindi lamang dahil sa kawalan ng trabaho kundi sa stigma ng isang hindi makatarungang paratang.
Pag-uwi ni Lito, sinalubong siya ng kanyang pamilya na nag-aalala sa kanyang kinahinatnan. Nang malaman nila ang nangyari, halos hindi makapaniwala si Emmy. Paano nila magagawa ito sa iyo? Tanong ni Emmy, ang mga luhay nag-uumpisa ng mag-ipon sa kanyang mga mata. Si Lito, bagamat durog ang puso, ay pinilit maging matatag sa harap ng kanyang pamilya. Emmy, mahirap man tanggapin, pero kailangan nating harapin ito. Maghahanap ako ng ibang trabaho, kahit ano, para lang makaraos tayo. Sina Benny at Denden, na nakikinig sa usapan, ay hindi maiwasang maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Papa, hindi po ba kayo nagagalit kay Dr. Reyes? Tanong ni Benny. Hindi anak, malumanay na sagot ni Lito. Galit at puot ay hindi makakatulong sa atin ngayon. Ang kailangan natin ay solusyon, hindi dagdag na problema. Nagtipon-tipon ang pamilya sa kanilang hapagkainan, hindi para sa isang masayang hapunan kundi para sa isang taimtim na pag-uusap kung paano nila haharapin ang bagong hamong ito. Pinag-usapan nila ang mga posibleng paraan upang makabangon muli, habang si Emmy ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanyang asawa. Nandito lang kami Lito, hindi ka nag-iisa sa laban na ito, sabi ni Emmy, hinawakan ang kamay ni Lito bilang tanda ng suporta. Sa kabila ng mga luha at takot, ang gabing iyon ay naging saksi sa matibay na pananampalataya at pagkakaisa ng pamilyang pinagdaanan ang matinding pagsubok. Ang kanilang buhay ay maaaring puno ng kahirapan, ngunit ang kanilang pagmamahal at suporta sa isa't isa ang naging kanilang sandigan sa mga panahong ito ng kasawian. Matapos ang mapait na pangyayari sa Maynila, nagpasya si Lito at ang kanyang pamilya na bumalik na lamang sa kanilang probinsya sa Negros, kung saan mas payapa at malayo sa mga mapanirang tsismis at paratang. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng malamig na hangin at tanawin ng malawak na mga bukirin, isang kapaligirang taliwas sa ingay at gulo ng lungsod. Mas masarap talaga ang hangin dito no, komento ni Emmy habang inaayos ang kanilang mga gamit sa munting bahay na kanilang tutuluyan. Oo, at least dito, walang masyadong mag-iisip na may masama tayong ginawa, tugon ni Lito, subalit bakas sa kanyang tinig ang panghihinayang sa nangyari sa kanilang buhay sa lungsod. Sa kanilang unang gabi, nagsama-sama ang pamilya sa labas ng bahay, tinitingnan ang mga bituin sa langit na bihira nilang makita sa Maynila dahil sa polusyon. Papa, iba pala dito. Ang daming stars, wika ni Denden, habang nakatingala. Nakikita mo anak, sabi ni Lito, may mga bagay na hindi natin napapansin dati dahil abala tayo. Dito, mas simple ang buhay. Sana dito, makapagsimula tayo ulit ng walang problema. Paano po tayo magsisimula pa? Tanong ni Benny, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Magtatanim tayo, sagot ni Lito. Itatanim natin ang mga binhi na dala natin mula sa Maynila, hindi lang mga halaman, kundi pati na rin ang mga pangarap. Habang nag-uusap, pinaplano na ni Lito ang magiging takbo ng kanilang bagong buhay. Iminungkahi ni Emmy na magtinda sila ng mga gulay at prutas sa lokal na pamilihan. Naisip din niyang mag-alaga ng mga manok na maaaring pagkakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga itlog. Sa sumunod na mga araw, masigasig na sinimulan ni Lito at ng kanyang pamilya ang pagtatanim. Kahit mahirap at bago sa kanila ang buhay bukid, unti-unti nilang natutunan ang mga pamamaraan sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Mahirap pala ang magtanim no, sambit ni Denden isang hapon habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno. Oo anak, sagot ni Emmy. Pero alam mo, may kasiyahan sa pagtatanim. Parang tayo, itinatanim natin ang ating pag-asa, at araw-araw nating dinidiligan hanggang sa ito'y lumago at magbunga. Kagaya ng ginagawa natin ngayon si Benny naman ang nagtanong. Kagaya nga, anak, sagot ni Lito. Tulad ng mga halaman, kailangan nating harapin ang araw at ulan. Minsan, may bagyo pa nga, pero patuloy lang tayo. Nang sumapit ang unang anihan, napuno ng tuwa at pag-asa ang pamilya. Bagamat hindi ito kasing laki ng inaasahan, sapat na ito upang magbigay sa kanila ng bagong simula at pag-asa. Sa mga gabi, kapag magkakasama ang pamilya, madalas silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga natutunan sa buhay bukid. Napagtanto nila na ang bawat araw ay may bagong aral, at sa bawat pagsubok, may nakala ang pag-asa. Sa gitna ng kanilang mga pag-uusap, paminsan-minsan ay bumabalik ang alaala ng Maynila, ngunit napapalitan ito ng mga ngiti sa kanilang mga labi, dahil alam nilang sa bawat pagtatapos ng araw, sila ay mas lumalapit sa kanilang mga pangarap sa simpleng buhay sa probinsya,
malayo sa ingay at gulo ng lungsod na kanilang iniwan. Matapos makapag-ani at makakita ng kaunting pera mula sa kanilang mga tanim at alaga, naisip ni Lito na magdagdag ng isa pang pinagkukunan ng kita para sa pamilya. Naisip niyang magtayo ng maliit na negosyo ng lechon, isang paboritong pagkain sa kanilang probinsya tuwing may okasyon at pagtitipon. Emmy, paano kung magtayo tayo ng maliit na pwesto para sa lechon? Alam mo naman na kahit saan, sikat ito lalo na sa mga fiesta. Mungkahi ni Lito isang gabi habang sila ay nagpapahinga sa kanilang sala. Magandang ideya yan Lito, tugon ni Emmy, na agad nakakita ng potensyal sa plano. Pero kailangan natin isipin kung paano natin ito mapapaunlad dahil marami na ring naglilitsyon dito. Pinag-usapan nila ang mga posibleng paraan upang makilala ang kanilang litsyon, tulad ng paggawa ng sariling sarsa o paghahanap ng natatanging paraan ng pagluluto na magbibigay ng kakaibang lasa sa kanilang produkto. Nang magdesisyon silang ituloy ang plano, ginamit ni Lito ang natitirang pera mula sa kanilang naipon para bumili ng mga kailangang kagamitan at mga baboy para sa lechon. Sa tulong ni Benny at Denden, nagtayo sila ng maliit na pwesto sa gilid ng kanilang bakuran na dinadaanan ng mga tao patungo sa palengke. Sa unang ilang linggo, kinailangan nilang magtiyaga. Kahit na masarap ang kanilang lechon, kaunti lamang ang bumibili. Marami sa mga tao sa paligid ay nakasanayan ng bumili sa mas kilalang mga naglilitsyon sa bayan. Isang hapon, habang sila'y nag-aayos ng kanilang pwesto, lumapit ang isang matandang babae na kilala sa kanilang lugar bilang Aling Sofia. Lito, natikman ko ang iyong lechon. Masarap, pero bakit kaunti lang ang bumibili? Tanong niya. Aling Sofia, bago lang po kasi kami. Hindi pa kami kilala ng mga tao, malungkot na sagot ni Lito. Alam mo Lito, sa ganitong negosyo, mahalaga ang word of mouth. Kailangan mong ipaalam sa mga tao na may kakaiba kang alok. Bakit hindi mo subukang magbigay ng free taste kapag may malaking pagtitipon sa plaza? Minsan, kailangan mo lang ipatikim sa kanila para malaman nilang masarap ang lechon mo, suhestyon ni Aling Sofia. Napaisip si Lito sa suhestyon ni Aling Sofia. Tama po kayo Aling Sofia. Salamat po sa payo. Kinagabihan, pinag-usapan ng pamilya ang suhestyon. Pa, magandang ideya yon. Pwede tayo magbigay ng sample sa susunod na may basketball league sa plaza. Maraming tao doon, excited na sabi ni Benny. Sumang-ayon si Denden, oo at pwede din natin imbitahin ang mga kaibigan ko sa school. Marami sa kanila ang mahilig sa lechon. Nagsimulang umasa ang pamilya na sa pamamagitan ng estratehiyang ito, unti-unti nilang mapapaunlad ang negosyo. Sa mga sumunod na araw, masigasig silang nagplano at naghanda para sa pagbibigay ng libreng tikim, na umaasang ito ang magiging susi para makilala ang kanilang lechon sa buong bayan. Sa bawat pagsubok na dumaan, natutunan ni Lito at ng kanyang pamilya na ang pagpupursigi at pagiging malikhain sa paglutas ng problema ay esensyal sa tagumpay. Bagamat matumal sa simula, hindi sila nawalan ng pag-asa na balang araw, ang kanilang lechon ay magiging isa sa mga paboritong pagkain sa kanilang probinsya. Maagang nagising si Lito upang magtungo sa bundok na malapit sa kanilang bayan. Bitbit ang ilang mahahalagang gamit para sa paggawa ng uling, sinimulan niya ang paglalakad patungo sa kagubatan kung saan siya maghahanap ng mga sanga ng kahoy. Habang naglalakbay, hindi niya maiwasang humanga sa ganda ng kapaligiran, ang mga matataas na mga puno, ang sari-saring huni ng mga ibon, at ang malinis na hangin na malayong malayo sa usok ng Maynila. Hindi talaga matutumbasan ang ganda dito sa probinsya, bulong ni Lito sa sarili habang pinagmamasdan ang kumikislap na sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon. Habang abala si Lito sa pagpili ng mga angkop na kahoy, may napansin siyang kakaiba sa di kalayuan. Isang matandang lalaki ang nakahiga sa lupa, tila walang malay. Dali-dali niyang nilapitan ang matanda, inilapag ang kanyang dala, at ginising ito. Manong, ayos lang po ba kayo? Pag-aalala ni Lito habang marahan na yinuyugyug ang balikat ng matanda. Unti-unting dumilat ang matanda, at mahinang sumagot, Iho, salamat at napadaan ka. Nawalan ako ng malay, marahil sa pagod at gutom. Agad kinuha ni Lito ang kanyang baunan at iniabot sa matanda ang tubig at ilang piraso ng tinapay. Kain po muna kayo Manong. Magpahinga muna kayo dito. Habang kumakain, nagpasalamat ang matanda. Salamat iho. Ako si Mang Goryo. Ako ay isang ermitanyo, nagbabantay ako sa mga puno at kagubatan. Bihira ang mga tao dito, maswerte akong may dumaan.
Nang maayos na ang pakiramdam ng matandang si Mang Goryo, inalok ni Lito na siya'y ihatid sa kanyang bahay, na isang munting kubo malapit sa gilid ng kagubatan. Habang naglalakad sila patungo roon, tinanong ni Mang Goryo si Lito tungkol sa kanyang ginagawa sa bundok. "Iho, bakit ka nga ba nandito sa bundok? Ano ang hinahanap mo rito?" tanong ng matanda, habang dahan-daang sumusunod sa yapak ni Lito. "Naghahanap po ako ng kahoy na gagawin kong uling, Mang Goryo. May maliit po kasi kaming negosyo ng litsyon sa baba. Pero matumal pa ang benta namin," pagbabahagi ni Lito, habang maingat na inaalalayan ng matanda sa kanilang paglalakad. "Ah, litsyon ba kamo? Mahilig ang mga tao dito sa litsyon, lalo na kapag may okasyon. Pero marami ring kompetensya, hindi ba?" tugon ni Mang Goryo, na parang may malalim na iniisip. "Opo, Mang Goryo, kaya nga po medyo nahihirapan kami. Gusto ko sana itong uling na gawa sa magandang klase ng kahoy ang magiging bentahe namin," paliwanag ni Lito, umaasa na maaari itong maging susi para mapansin ang kanilang produkto. Nang makarating sila sa munting bahay ni Mang Goryo, ipinakita ng matanda ang simple niyang tirahan na napapalibutan ng iba't ibang halaman at ilang alagang hayop. "Simple lang ang buhay dito, iho. Pero, sapat na para sa akin," sabi ni Mang Goryo, habang binubuksan ang pintuan ng kanyang bahay. Pumasok sila at nag-alok ang matanda ng upuan kay Lito. "Iho, maraming salamat sa tulong mo. Hindi ko na siguro kakayanin pa kung hindi mo ako natagpuan kanina." "Walang anuman po, Mang Goryo. Natutuwa po ako na nakatulong," tugon ni Lito, na nakaramdam ng kagaanan ng loob dahil sa pagkakataong makatulong. Habang umiinom sila ng salabat na inihanda ng ermitanyo, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. "Alam mo, iho, may alam ako na maaaring makatulong sa iyong negosyo," ani Mang Goryo, ang mga matay kumikislap sa ideya. "Talaga po, Mang Goryo, ano po iyon?" usisa ni Lito. "Marami rito sa ating kagubatan ang mga mahiwagang halaman at iba pang mga likas na pampalasa na maaaring magdagdag ng lasa sa iyong litsyon. Kung gusto mo, pwede kitang turuan kung paano gamitin ang mga ito. Baka ito na ang magbigay ng kakaibang lasa na magpapatanyag sa iyong litsyon," mungkahi ni Mang Goryo, na parang excited sa posibilidad na matulungan si Lito. Lubos na nagpasalamat si Lito sa alok ng matanda. "Napakalaking tulong po niyan, Mang Goryo. Maraming salamat po. Matutuwa rin po ang pamilya ko kapag nalaman nilang may bago tayong ideya para sa litsyon." Sa loob ng munting bahay ng ermitanyo, sa gitna ng kagubatan kung saan higit na ramdam ang simoy ng kalikasan, ibinigay ni Mang Goryo kay Lito ang isang bungkos ng mahiwagang tanglad. Ang mga dahon nito ay luntian at sariwa, umaalingasaw ang bango na tila nagpapahiwatig ng misteryo ng kanyang kapangyarihan. "Maituturing mong regalo ito, Lito," sambit ni Mang Goryo habang iniaabot ang tanglad. "Itanim mo ito sa inyong bakuran. Magbibigay ito ng kakaibang sarap sa iyong litsyon. Ngunit hindi lamang ito, may ilan pa akong suhestyon sa mga sangkap na magpapatingkad pa lalo sa lasa." Maingat na nakinig si Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-asa. Inilista ni Mang Goryo ang mga sangkap habang ipinapaliwanag ang bawat isa. Ang tanglad ay magdadagdag ng halimuyak na may bahid ng citrus, habang ang bawang naman ay magpapalakas ng lasang maalat at masarap. Ang sibuyas ay magbibigay ng tamis sa iyong palaman. Habang isinusulat ni Lito ang mga ito sa kanyang maliit na notebook, nagpatuloy si Mang Goryo, "Huwag kalimutan ang dahon ng laurel na magdadala ng banayad ngunit masarap na aroma, at ang dahon ng sampalok na magbibigay ng kaunting asim." Nang marating ni Mang Goryo ang huling bahagi ng kanyang listahan, idinagdag niya, "at ang star anise, na magbibigay ng natatanging lasa na mahirap makalimutan." Tinapos ni Mang Goryo ang kanyang pagtuturo sa mga karaniwang pampalasa at mga paraan ng pagpapahid sa balat ng litsyon para sa dagdag na lasa at kulay. Ang toyo ay kadalasang pinapahid sa balat para sa kulay at lasa. Ang mantika naman ay makakatulong para maging malutong ang balat. Minsan, ginagamit ang suka para sa dagdag na pagkalutong at kaunting asim, at ang asin para sa dagdag na lasa. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, puno ng pasasalamat si Lito. "Manong Goryo, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa lahat ng itinuro ninyo sa akin. Sana'y maging matagumpay ang aking munting negosyo dahil sa inyong tulong." Ngumiti si Mang Goryo, "Walang anuman, iho. Ang kaalaman ay mas mainam kung ibinabahagi. Gamitin mo ng mabuti ang mga itinuro ko, at tiyak kong magiging matagumpay ka." Sa paglubog ng araw,
Nagpaalam si Lito sa ermitanyo at naglakad pa uwi dala ang mga bagong kaalaman at inspirasyon na tiyak na magbabago sa takbo ng kanyang negosyo. Sa kanyang pag-uwi, hindi lamang mga sangkap ang dala niya kundi ang bagong pag-asa at determinasyon na mapaunlad ang kanilang negosyo sa tulong ng mahiwagang tanglad at mga natutunang pampalasa. Sa pagsunod sa payo ni Mang Goryo, sinimulan ni Lito na gamitin ang mahiwagang tanglad at iba pang espesyal na sangkap sa kanyang lechon. Naging mabilis ang epekto ng mga pagbabago, hindi lamang sa lasa kundi pati na rin sa pagdami ng kanyang mga suki. Isang Sabado ng umaga, habang abala si Lito sa paghahanda ng kanyang mga lechon, maraming tao ang pumili sa harap ng kanyang pwesto, naakit sa bango ng kanyang niluluto. Kabilang sa mga ito ay si Aling Mercy, isang matagal ng residente sa lugar na kilala sa pagiging maselen sa pagkain. Grabe Lito, anong ginawa mo sa lechon mo? Ibang-iba ang lasa, mas masarap, mas malasa, bulalas ni Aling Mercy habang tinitikman ang balat ng lechon na kabibili lang niya. Nagdagdag po ako ng ilang espesyal na sangkap, Aling Mercy. May tanglad, saka yung iba pa, sagot ni Lito, habang abala sa paghahanda ng isa pang lechon. Kaya pala, akala ko noong una baka imahinasyon ko lang, pero hindi, talagang mas sumarap, sagot ni Aling Mercy, hindi makapaniwala sa pagbabago ng lasa. Sa tabi ng pila, naroon si Mang Berting, isa ring suki ni Lito. Alam mo Lito, simula noong nakatikim ako ng lechon mo na may bagong timpla, hindi na ako bumibili sa iba. Dito lang. Congrats sa'yo. Nakangiti si Lito, lubos ang pasasalamat sa positibong tugon ng kanyang mga customer. Maraming salamat po Mang Berting. Masaya po ako na nagustuhan ninyo. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa tindahan ni Lito. Hindi lamang ang mga lokal ang naging suki niya kundi pati na rin ang mga bisita mula sa ibang bayan na nakabalita sa kakaibang lasa ng kanyang lechon. Dahil dito, nagpasya si Lito na magdagdag ng mga mesa at upuan para sa mga gustong kumain doon mismo. Isang hapon, habang nakaupo si Lito sa isang sulok ng kanyang tindahan, pinagmamasdan niya ang kanyang lumalagong negosyo. Lumapit si Emmy, dala ang 2 tasa ng kape. Mahal tingnan mo, ang layo na nang narating natin, ani Emmy, iniabot ang 1 tasa kay Lito. Oo nga parang kailan lang, halos wala tayong benta. Ngayon, kailangan na nating magdagdag ng tulong para sa weekend, tugon ni Lito. Tama ka, at alam mo ba, ang pinakamasarap na parte, yung makita na masaya ang mga tao sa pagkain na ginawa mo. Iba yung pakiramdam, di ba? Sabi ni Emmy, puno ng pagmamalaki. Sumang-ayon si Lito, oo mahal. Iba talaga. Parang hindi lang ito negosyo. Parang parte na rin ito ng buhay natin, ng komunidad natin. Habang lumulubog ang araw, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa tindahan ni Lito. Sa bawat piraso ng lechon na kanilang natikman, hindi lamang kasiyahan ang kanilang nadarama kundi pati na rin ang pagmamahal at pagsisikap na inilagay ni Lito sa bawat luto niya. Ang simpleng tindahan ni Lito ay naging isang lugar kung saan nagkakatipon ang mga tao, hindi lamang para kumain kundi para maging bahagi ng isang komunidad na pinagbuklod ng pagmamahal sa masarap na pagkain. Sa paglipas ng mga buwan, hindi lamang ang bango ng lechon ni Lito ang kumalat sa kanilang lugar kundi pati na rin ang balita ng kanyang natatanging lasa. Dahil sa dumaraming demand, nagpasya si Lito at ang kanyang pamilya na palawakin pa ang kanilang negosyo. Hindi lamang sa pagbebenta kundi pati na rin sa pag-cater sa iba't ibang okasyon. Isang hapon, sa kanilang bagong bukas na branch, nakaupo si Lito kasama ang kanyang pamilya para pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang. Ang bilis ng paglago ng ating negosyo, simula nang magdagdag tayo ng catering services, masayang sabi ni Denden, habang inoorganisa ang mga resibo at bookings. Oo anak, nakakatuwa nga Akalain mo yun, mula sa maliit na tindahan lang tayo dati, tugon ni Lito, na may halong pagkamangha at pasasalamat. Mahal, sa tingin ko kailangan na nating magdagdag ng mga tauhan lalo na ngayong may 2 na tayong branch, suhestyon ni Emmy, palaging nakaantabay sa pangangailangan ng kanilang negosyo. Tama ka Emmy, kahit ako'y nahihirapan na rin sa dami ng ating mga customer. Maganda ring mag-training tayo ng mga tauhan para sa quality ng service, suhestyon ni Lito, palaging iniisip ang kalidad ng kanilang produkto at serbisyo. Habang nag-uusap, dumating si Benny mula sa kusina, dala ang mga bagong ideya. Naisip ko, bakit hindi natin subukang magdagdag ng iba pang mga flavor ng lechon?
Baka mas lalong ma-curious ang mga tao. Magandang ideya yan, Benny. Pwede natin pag-aralan yan sa mga susunod na araw. Natutuwang sagot ni Lito, palaging bukas sa mga bagong mungkahi. Hindi naglaon, lumago pa lalo ang negosyo. Ang bawat okasyon kung saan sila nag-cater, mga kasal, kaarawan, at fiesta, ay nagsilbing oportunidad para ipakilala ang kanilang masarap na lechon sa mas maraming tao. Ang mga positibong komento ng kanilang mga customer ay karagdagang patunay sa tagumpay ng kanilang pagsisikap. Sa isa sa mga event, habang inihahain ni Lito ang lechon, lumapit ang isang matandang babae, isa sa mga bisita. Iho, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na lechon. Anong sikreto mo? Nakangiti si Lito, salamat po. Sikreto po, mga espesyal na sangkap lamang. Pero ang pinakamahalaga po, ginawa namin ito ng may pagmamahal. Sa bawat papuri at pasasalamat ng kanilang mga customer, lalo pang nag-aalab ang pagnanais ni Lito at ng kanyang pamilya na pagbutihin ang kanilang negosyo. Sa kanilang munting paraan, nadarama nila na sila'y nakakapagdulot ng saya sa iba, hindi lamang sa pamamagitan ng pagkain, kundi pati na rin sa pagbibigay ng isang karanasan na babalik-balikan nila. Sa pagtatapos ng araw, habang nagliligpit sila ng kanilang mga gamit, hindi mapigilan ni Lito na magpasalamat sa kanyang pamilya. Emmy, Benny, Denden, salamat sa inyong lahat. Hindi ko ito magagawa nang wala kayo. Kami rin pa, sabi ni Denden. Salamat din dahil binigyan mo kami ng magandang halimbawa ng pagsisikap at pagtutulungan. Sa kanilang pag-uwi, puno ng pag-asa at kasiyahan ang puso ng bawat isa. Ang kanilang negosyo ay hindi lamang lumago bilang negosyo kundi lumalim din ang kanilang pagkakabuklod bilang isang pamilya. Sa patuloy na pag-unlad ng negosyo ni Lito, hindi lamang ang kanilang pamilya ang nakikinabang kundi pati na rin ang kanilang kapwa. Bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap, nagsimula si Lito at ang kanyang pamilya na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Isang hapon, habang nag-aayos si Lito ng mga gamit sa kanilang bagong bukas na branch, may lumapit sa kanyang isang pamilyang mukhang pagod at gutom. Ang padre de pamilya, si Mang Rodel, ay mahinahong nagsalita. Lito, pasensya na sa distorbo. Narinig ko po sa mga kapitbahay na matulungin kayo. Maaari po bang humingi ng kaunting tulong? Nawalan po ako ng trabaho, at ilang araw na kaming hindi kumakain ng maayos, nahihiyang sabi ni Mang Rodel, habang hawak ang kamay ng kanyang maliit na anak. Tumugon si Lito ng may kabaitan, walang problema Mang Rodel. Halika, pumasok kayo at magpahinga. May pagkain kami dito, kain muna kayo. Habang kumakain ang pamilya ni Mang Rodel, lumapit si Emmy at nagdala ng karagdagang bigas at ilang groceries na maaari nilang dalhin pa uwi. Siguraduhin may dala kayong sapat para sa ilang araw, at kung kailangan ninyo pa ng tulong, huwag kayong mag-atubiling bumalik, alok niya. Naluha sa pasasalamat si Mang Rodel. Salamat Lito, Emmy, hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa kabutihan ninyo. Huwag nyo na pong isipin yon, sagot ni Lito. Magtulungan lang tayo. Sana ay makabangon kayo agad. Makalipas ang ilang araw, habang nasa tindahan si Lito, isang matandang babae, si Aling Esme, isa sa kanilang natulungan, ang lumapit na may daladalang basket ng mga prutas. Lito, ito lang ang maipapadama ko na pasasalamat. Sana'y tanggapin mo, sabay abot ng basket na puno ng mangga at saging. Nakangiting tinanggap ni Lito ang regalo. Maraming salamat Aling Esme. Hindi po kinakailangan, pero pinahahalagahan namin ito. Sa paglipas ng panahon, ang bahay at tindahan ni Lito ay naging simbolo ng pag-asa at tulong para sa marami sa kanilang komunidad. Bagamat simple lang ang kanilang pamamaraan ng pagtulong, malaki ang epekto nito sa mga buhay ng kanilang mga kabarangay. Isang gabi, nag-usap-usap ang buong pamilya ni Lito. Pa, nakakataba ng puso ang makita na marami tayong natutulungan, sabi ni Denden. Sumang-ayon si Benny, oo nga pa. Gusto ko rin pong magpatuloy sa pagtulong sa iba, kahit sa maliit na paraan. Proud ako sa inyo, sabi ni Lito. Tandaan natin na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lang sa kung gaano kalaki ang ating kinita, kundi sa kung paano natin na ibabahagi ang ating mga biyaya. Sa mga simpleng gawa ng kabutihan, ang pamilya ni Lito ay hindi lamang naghatid ng ligaya sa kanilang sarili kundi pati na rin sa buong komunidad, na nagpapatunay na ang bawat maliit na tulong ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sa gitna ng kasaganaan at tagumpay ng pamilya ni Lito, isang malagim na pangyayari ang sumubok sa kanilang katatagan.
Isang araw, matapos ang isang malaking pagdiriwang kung saan marami ang kumain ng kanilang lechon, biglang nagreklamo ang mga customer ng pananakit ng tiyan at pagkahilo. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa komunidad, at agad itong umani ng pangamba mula sa mga suki ng tindahan ni Lito. Habang nag-aalala si Lito at ang kanyang pamilya sa nangyari, isang nakakagulat na balita ang kanilang natanggap. Isang saksi ang lumantad at nagsabing nakita niya si Robin, isang malayong kamag-anak ni Lito, na may kaina-hinalang ginagawa sa likuran ng tindahan ilang oras bago ang pagdiriwang. Ayon sa saksi, inilagay ni Robin ang isang ingredient na hinihinala niyang lason sa mga lechon na ihinahanda para sa okasyon. Bakit naman gagawin ito ni Tito Robin? Ano ang motibo niya? Tanong ni Benny, hindi makapaniwala sa narinig. Dapat natin siyang kausapin para malaman ang buong kwento, sagot ni Lito, bagamat nagagalit ay nangingibabaw pa rin ang kanyang pag-aalala sa kanilang reputasyon at sa kaligtasan ng kanilang mga customer. Nang malaman ng mga pulis ang pangyayari, agad nilang inimbestigahan at nakumpirma na lason nga ang inilagay ni Robin sa mga lechon. Si Robin ay agad na inaresto at dinala sa himpilan para sa karagdagang interogasyon. Sa kabila ng lahat, nagpasya si Lito na harapin si Robin. Sa loob ng bilangguan, kaharap ni Lito ang kamag-anak na nagdulot ng matinding kaguluhan sa kanyang buhay. Robin, bakit mo nagawa ito? Anong nagtulak sa'yo para lagyan ng lason ang pagkain na maaaring magdulot ng pinsala sa maraming tao? Tanong ni Lito. Ang boses ay puno ng hinanakit ngunit may bahid pa rin ng pag-aalala. Si Robin, na ngayon ay mukhang nahihiya at mapagkumbaba, ay yumuko bago sumagot. Patawad Kuya Lito, nagawa ko ito dahil sa inggit. Nakita ko kung paano ka umunlad, samantalang ako, palpak pa rin ang buhay ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Hindi ko dapat idinamay ang iba sa sarili kong mga problema. Nakatitig si Lito kay Robin, at sa kabila ng sakit at galit na kanyang nadarama, nanaig ang kanyang kabutihan. Robin, mali ang iyong ginawa, at marami kang napaikot at napahamak. Ngunit bilang pamilya pinapatawad na kita. Umaasa ako na matutunan mo ang iyong leksyon at magbago para sa ikabubuti mo. Ang pagpapatawad ni Lito ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang nangyari, ngunit ito ay hakbang para sa kanyang sariling kapayapaan at muling pagtatayo ng tiwala sa kanyang komunidad. Si Robin ay nahatulan at kinakailangang magdusa sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang pamilya ni Lito ay magpapatuloy, na lalo pang nagkakaisa sa harap ng pagsubok. Sa mga sumunod na araw, nagsikap si Lito at ang kanyang pamilya na ibalik ang tiwala ng kanilang mga customer. Inilunsad nila ang mga bagong hakbang sa kaligtasan ng pagkain, at personal na nakipag-usap si Lito sa kanilang mga customer, ipinaliwanag ang nangyari at ang mga hakbang na kanilang ginagawa upang matiyak na ito'y hindi na muling mangyayari. Sa tulong at suporta ng mga kaibigan at mga suki, unti-unting naibalik ang magandang pangalan ng kanilang tindahan. Ang karanasan ay nagsilbing paalala kay Lito at sa kanyang pamilya na sa kabila ng tagumpay, mananatiling mahalaga ang pagiging mapagbantay at maalalahanin sa kapakanan ng lahat. Sa paglipas ng mga linggo at buwan matapos ang insidente ng pagkalason, unti-unting bumalik ang sigla ng negosyo ni Lito. Hindi naging madali ang pagbawi ng tiwala ng kanilang mga parokyana, ngunit sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon at patuloy na pagsisikap na magbigay ng ligtas at masarap na lechon, muling nagsimulang dumagsa ang mga tao sa kanilang tindahan. Isang hapon, habang inihahanda ni Lito ang mga orders para sa isang malaking kaarawan, lumapit si Emmy na may bitbit na tasa ng kape para sa kanya. Lito, napansin ko na mukhang bumabalik na ang sigla mo, puna ni Emmy habang iniaabot ang kape kay Lito. Ngumiti si Lito at tumango. Oo, salamat sa iyo at sa mga bata. Kung hindi dahil sa inyong suporta, baka hindi ko kinaya ang pagsubok na iyon. Si Emmy ay umupo sa tabi ni Lito, hinawakan ang kanyang kamay. Palagi naman tayong magtutulungan. Tandaan mo, sabay nating sinimulan tong negosyo, sabay din natin itong palalaguin muli. Kasama ang buong pamilya, habang inihahanda ang lechon, dumating si Benny, bitbit ang mga bagong flyers at promotional materials na kanilang ipamamahagi sa paligid ng bayan. Ma, tingnan niyo po ang mga bagong flyers. Inilagay ko po ang mga reviews ng mga suki natin na bumalik. Maganda raw talaga ang improvement sa flavors. Mabuti yan, Benny. Makakatulong yan para may parating sa iba na patuloy ang ating pagpapabuti. Mahalaga na makita nila na seryoso tayo sa pagbibigay ng dekalidad na pagkain at serbisyo, sagot ni Lito, puno ng pag-asa.
Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagdagsa ng mga dating suki at bagong customer. Isa sa mga suki, si Aling Tess, ay lumapit kay Lito isang umaga. "Lito, alam mo ba, simula nung natikman ko ulit ang lechon mo nung isang linggo sa fiesta, dinala ko pa ang buong pamilya ko ngayon. Sabi ko sa kanila, wala nang mas sasarap sa lechon mo dito," masayang sabi ni Aling Tess. "Aling Tess, maraming salamat po. Ikinagagalak po namin na bumalik kayo at nagustuhan nyo ang aming lechon. Asahan nyo po na patuloy pa namin itong pagbubutihin," masiglang tugon ni Lito. Ang pagbangon ng kanilang negosyo ay hindi lamang nagdala ng panibagong sigla kay Lito, kundi naging inspirasyon din siya sa marami sa kanilang lugar. Patuloy siyang tumulong sa mga nangangailangan, hindi lamang sa pagbibigay ng pagkain kundi pati na rin sa pagbibigay ng mga oportunidad sa trabaho para sa mga nawalan ng hanap buhay dahil sa iba't ibang krisis. Sa isang pagpupulong ng barangay para sa pagpaplano ng mga community projects, iminungkahi ni Lito na magkaroon ng training programs para sa food safety at entrepreneurship. Sa mga ganitong paraan, hindi lang natin sila tinutulungan pansamantala, kundi binibigyan natin sila ng kaalaman at kakayahan para umunlad sa sarili nilang mga pagsisikap, paliwanag ni Lito sa Barangay Council. Ang pamilya ni Lito ay hindi lamang nakabawi mula sa krisis, kundi lalo pang lumakas ang kanilang pundasyon bilang isang haligi ng komunidad. Sila ay nagbigay inspirasyon sa marami na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagtulong sa isa't isa at ang pagtitiwala sa kapwa ay mga susi sa pagbangon at tagumpay. Sa kabila ng pagdagsa ng mga order para sa araw ng Pasko, nagpasya si Lito at ang kanyang pamilya na hindi na tumanggap ng karagdagang trabaho sa espesyal na araw na ito. Sa halip, naisipan nilang maghanda ng isang pambihirang pagdiriwang sa bundok kasama si Mang Goryo, ang ermitanyo na nagbigay ng mahiwagang tanglad at nagbigay inspirasyon sa kanilang natatanging timpla ng lechon. Maagang gumising ang pamilya ni Lito para sa Pasko, abala sa paghahanda ng mga sangkap at gamit na kanilang dadalhin sa bundok. Habang naglalagay ng uling sa kanilang portable na lechonan, nag-uusap sina Lito at Emmy tungkol sa kanilang plano. "Alam mo mahal, kakaiba talaga itong Pasko na ito. Ibang klase ang pakiramdam na ibahagi ang ating biyaya sa taong malaki ang naitulong sa atin," wika ni Lito, habang inaayos ang mga gamit sa kanilang sasakyan. Sumang-ayon si Emmy, "Tama ka Lito. Sana maramdaman din ni Mang Goryo kung gaano natin siya pinasasalamatan. Napakalaki ng naitulong niya hindi lang sa ating negosyo kundi pati na rin sa ating pamilya." Nakarating ang pamilya sa paanan ng bundok kung saan sila sinalubong ng malamig na simoy ng hangin. Dala-dala ang kanilang mga gamit, masayang naglakad sila patungo sa bahay ni Mang Goryo. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang excitement at kasiyahan sa pagbabahagi ng espesyal na araw na ito kasama ang isang mahalagang tao sa kanilang buhay. Pagdating sa bahay ng ermitanyo, sinalubong sila ni Mang Goryo ng isang malaking ngiti. "Lito, Emmy, at mga bata, napakasaya ko na nandito kayo. Ano ang inyong ginagawa dito sa bundok sa araw ng Pasko?" tanong ni Mang Goryo, halata ang pagtataka ngunit halo ang tuwa. "Lolo Goryo, naisip po namin na dito ipagdiwang ang Pasko kasama kayo. Dala po namin ang aming espesyal na lechon, at syempre, hindi mawawala ang mahiwagang tanglad na inyong ibinigay," masayang pahayag ni Benny, habang inilalabas ang mga sangkap para sa lechon. Habang inihahanda ang lechon, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa nagdaang taon. Ibinahagi ni Lito kung paano nila napagtagumpayan ang mga hamon at kung paano sila nakabangon mula sa mga pagsubok. "Alam nyo Mang Goryo, hindi lamang po sa negosyo nakatulong ang inyong mga payo. Binigyan nyo rin kami ng lakas ng loob at inspirasyon na harapin ang mga pagsubok. Kaya naman, nais naming ibahagi ang araw na ito sa inyo bilang pasasalamat," pagbabahagi ni Lito, puno ng emosyon. Lubos ang kasiyahan ni Mang Goryo, at hindi niya napigilan ang kanyang luha. "Salamat, Lito, Emmy, at sa inyong mga anak. Ang inyong pasasalamat ay sapat na regalo sa akin ngayong Pasko. Ang makita kayong masaya at matagumpay, labis-labis na ang aking kagalakan." Nang maluto ang lechon, sama-sama silang nagdiwang sa ilalim ng mga bituin. Pinagsaluhan nila ang masarap na pagkain, tawanan, at mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Ang simpleng salo-salo na ito sa bundok ay hindi lamang isang pagdiriwang ng Pasko kundi isang simbolo ng kanilang pasasalamat, pagkakaibigan, at pagmamahal sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araw, nagpaalam ang pamilya ni Lito kay Mang Goryo na may pangakong babalik muli. Habang pababa ng bundok,
Puno ng pasasalamat at pag-asa ang kanilang mga puso, alam nilang ang espiritu ng Pasko ay tungkol sa pagbibigayan, pagmamahal, at pagtulong sa kapwa, anuman ang panahon o pagkakataon.